alam ko, ikakasal na sila eh. Pero hindi naman pinapasabi sa press, kaya hindi ko alam kung totoo. Ewan ko. May bisita ka rin sa opisina ni Sir. Gusto kong maging masaya kayo. Gusto kong magsimula kayo ulit. Kayong tatlo. Ako sigurado ako na mahal kita, pero ikaw sigurado ka bang mahal mo ako? Paano si Helen? Ano yung nararamdaman mo para sa kanya? Dahil sa kanya, natuto ako mag-isip kung anong nararamdaman ng ibang tao kaysa sa sarili ko. Pasensya na po kayong lahat. Hindi po matutuloy ang kasal, but it's for the best. Anak, kung ano man yung nangyari kanina, huwag mo isipin na kasalanan mo yun, ha? Mahal na mahal ka namin ng daddy mo. Gusto ko na po makita si Yaya Nanay Helen ko. May sulat para sa'yo, Yaya Nanay Helen mo. Gusto mo basahin ko sa'yo? Mahal kong ninyo. Patawarin mo ako kung hindi na ako nakapagpaalam sa'yo. Pumunta kasi ako sa malayong lugar para makapagsimula ng bagong buhay. Bakit? Saan po siya pumunta, Mami? Hindi ko na po siya makikita. Ninyo, sinulat ko to para tuluyan ng magpaalam sa'yo. Siguro pag malaki ka na, magkikita ulit tayo. Pero sa ngayon, may kanya-kanya na tayong buhay na dapat pagtuunan ng pansin. Ako sa pamilya ko, at ikaw naman sa tatay at mami mo. Ninyo, kung may bagay man na gusto kong itanim mo sa isipan mo, yun na yung pagpapahalaga sa mga mahal mo sa buhay. Iparamdam mo sa kanila na mahal mo sila habang magkakasama kayo. Bata ka pa, hindi mo pa maiintindihan ng lahat. Okay lang na magtampo ka o magalit, pero lagi sanang manaig ang pagmamahal sa puso mo. Mabuti kang bata, ninyo. Alam kong hindi ka pababayaan ng mami mo, ng tatay mo, at higit sa lahat, ng buong may kapal. Pinuubayan na kita sa kanilang lahat. Hindi kita makakalimutan, ninyo. Hindi rin kita makakalimutan, Nanay Helen. Mami, okay lang po kahit hindi na kayo magpakasal ni Daddy. Masaya na po ako pag lagi ko po kayong kasama. Hindi po akong iiwan, ha? Hindi, anak. Hindi ka namin iiwan. Nandito kami para sa'yo. Tandaan mo yan, ha?
namin ni Nina sa bahay. Labas natin siya pagkatapos. Sigurado ka bang ayaw mo pumasok? Hindi pa ako handa eh. Or baka natatakot ka na pag makita mo siya ulit, makalimutan mo na ako. Hindi naman sa ganun. Ayoko pa siyang makita. Hindi ko rin alam kung ano mararamdaman ko kung makita siya ngayong linggo na yan. Tsaka marami pa siyang problema eh. Siguro darating din ang araw na magkikita kami ulit. Tsaka ako masasagot sagot sa tanong mo. Salamat. Salamat po. Uy, ikaw susundin mo lahat ng sinasabi ng doktor Alagaan mo yung sarili mo at yung bata. Ate, pero kailan ka ba lalabas dito? Tsaka, parang hindi umuusad yung kaso. Ganun talaga yung Paula. Ginagawa naman lahat ng abogado natin ng paraan para mapabilis ang pag-usap ng kaso. Ate, paano pag hindi ka makaalis dito? Paano na ako? Huwag ka mag-isip ng ganyan. Ako pa naman, ang dami na nating pinagdaanan. Ngayon pa ba tayo susuko? Oo. Saka Paula, huwag ka mag-alala. Maraming tutulong sa atin. Saka, nandiyan naman si Dave. Hindi naman niya tayo nakakalimutan. Ay, ikakasal na ho si Dave. Pwede mo, nalang mo muna kayo humingi ng tulong sa kanya. Kalimutan niyo na ho siya. Hindi natuloy ang kasal namin ni Dave. Parehas kami na nag-decide, Helen. We considered everything and na-realize naman namin na hindi pa kami handa. Si Nina. Hindi niya ba dinamdam? Masaya naman si Nina na okay na kami ni Dave kahit hindi kami magkasama. Gusto wag lang daw namin siyang iwan. Helen, salamat ha. Pinalaki mo ng maayos si Nina. Nabasa niya na ba yung sulat ko sa kanya? Ano sabi niya? Galing kay Nino. Bernat, gugulo lang ang lahat. Ayoko nang guluhin ang pamilya mo lalo na si Nina. Helen, hindi mo naman kailangan ilayo ang sarili mo sa mga taong nagmamahal sa'yo eh. Kailangan mo sila ngayon. At hindi ako magagalit kung si Dave man yun o si Nino. Kasi kahit ako, nandito ako para tulungan ka. Tanggapin mo na to. Dinig sa akin yan ni Nino at ako nagsulat. Sige na. Dear Nanay, kung nasaan man po kayo, sana po makuha niyo na ang totoong sulat ko. Sabi po kasi ni Mami, bawal ang bata dun. Gusto ko po sana kayo makita. Miss na miss ko na po kayo. Last night
Esther. Yun po ang totoo. Miss na din kita ninyo. Huwag kang mag-alala sa akin. Mabuti ang lagay ko dito. Tinutulungan ako ng Lola Gemo at Ninang Paula. Mabuti naman po kung gano'n, Nay Helen. Kami naman po lumipat na ng bagong bahay ni Mami eh. May bago na rin po siyang trabaho. Pero lagi pa rin po kami magkasama ni na Daddy. Kaya hindi ko na po sila masyadong namimiss ni Mamita. Dave, bakit ka nandito? Anak, hindi ba ngayon ang sentencing ni Helen? Dapat nandun ka. Alam ko. Pero paano kung matulong siya, makulong? Anak, kaya nga dapat nandun ka eh. Para kung ano man ang mangyari, nandun ka. Alam mo kung anong magagawin mo. Dave, kesa ang ina mo nahihilo ng katipingin sa parot-parito mo, iniikot mo buong bahay. Sige na anak, lumakad ka na. Sige na. Sige na. Napakabilis ng panahon. Halos naging pamilya ko na rin mga kasama ko sa kulungan.
pupunta na eh. Sandali lang, may dadaanan lang tayo dyan. Si Paula at si Nikki nasaan? Ayan si Nikki. Eto na si Nikki? Naku po, ang laki-laki mo na! Di ka nga dito! Ang laki-laki mo na! Ha? Ate. Ate. Miss kita. Ika. Ang likot-likot ng anak ko. Grabe, di ba? Asan na siya? Nikki? Kamusta ka? Okay lang po. Ako, na-miss kita. Yaya, andun si... Helen, kamusta ka na? Baby! Maganda ka pa rin, ha? Baby! Para sa'yo. Baby! Salamat. Baby! Ano, tara. Kain na tayo. Kain na tayo. Halika na. Maswerte ako dahil marami nagmamahal sa akin. Mga taong kahit hindi ko kadugo, hindi pa rin ako iniwanan. Mga dating kaaway na matalik na kaibigan. Kung tutuusin, malaki ang nawala sa 3 taong pagkakakulong ko. Pero naniniwala pa rin ako na kung ano ang itinanim mo, yun din ang aanihin mo. Umaasa ako na umpisa pa lang to ng magandang bukas. Ito, gusto mo to? Yan?